kapatid, magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan at tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kaniyang bayan. Ang mga palalakad na tao, oo, maging ang mga mangmang ay hindi mga liligaw roon. Praise the Lord. Nakakalungkot mga kapatid. Amen? Kung ikaw ay ilang taon na sa pananampalataya, naglilingkod ka sa Panginoon, sa Diyos, pero mali pa lang pagkakakilala mo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Dahil sa bandang huli mga kapatid, kapag kumatok ka sa pintuan, ay hindi ka pagbubuksan. Tulad ng ating pag-aaral kanina. Amen? Praise the Lord. Dahil ang papapasukin lang ng Panginoon ay ang sumunod sa kanyang kautusan. Amen? Kaya ang sabi ni Prophet Isaiah, meron daw isang daan. Magkakaroon ng isang daan, isang lansangan mga kapatid. At yun ay daan ng kabanalan. Amen? Buksan mo kapatid sa John chapter 14 verse 6. Hallelujah! At sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ako ang daan, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan nito, sa pamamagitan nino, sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus! Ang sinabi ni Prophet Isaiah na magkakaroon ng isang daan, sinagot sa New Testament. Ang sabi ng ating Panginoon, siya daw po ang daan. Hallelujah! Siya po ang katotohanan. Siya daw po ang buhay. Hallelujah! At sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Praise the Lord. Hallelujah. Allow me to read the title for our today's message. Praise the Lord. It matters what you believe. It matters with what you believe. Praise God. Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Praise the Lord. It matters what you believe. Praise God. Buksan mo kapatid sa chapter, sa 2 Timothy. Praise God. Chapter 4 verse 2. Darating daw po ang panahon. Amen. Hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga at pagsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. Yan po ang sabi ni Apostle Paul mga kapatid. Amen. Nararamdaman niyo na ba mga kapatid? Hallelujah. Marami ng tao masyado nang makati ang kanilang mga tenga at ang gusto lamang nilang marinig ay yung gusto lamang nilang marinig. Amen? Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Ang mga tao mga kapatid, hindi na sila interesados makinig sa mga katuruan ngayon. Amen? Naniniwala kayo? Mas nanaisin nilang pakinggan ang mga bagay lang na gusto nila. Amen? Diba? May mga ibang sekta, may mga ibang denomination. Puro blessing, blessing, blessing na lang ang tinuturo mga kapatid. Hallelujah! Puro prosperity gospel. Amen? Hallelujah! Ayaw nilang pakinggan ang pagtutuwid. Ayaw nilang pakinggan na ang kasalanan kung paano tayo tutuwirin ng ating Panginoon. Amen? Dahil bakit? Ayaw nilang ipaituro yun mga kapatid dahil maubusan sila ng membro. Amen? Naniniwala kayo mga kapatid? Our generation doesn't want to listen to the true doctrine mga kapatid. Amen? Pero we are apostolic church. Amen? Amen? Hindi tayo katulad nila mga kapatid. Hallelujah! Amen? Praise the Lord. Ngalay na ba kayo mga kapatid? Mamaya ba kayo upo? But today, as a church together, we will still declare to this world the truth sa salita ng ating Panginoon. Masaktan ang masaktan, amen. Pero kung ito ba ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, hallelujah, kailangan natin itong tanggapin, amen. You cannot just believe whatever you want to believe, church. Amen. And you will go to heaven. Kung ano yung gusto mong paniwalaan, kung anong gusto mong gawin, ay pupunta ka na sa langit. Amen. Hindi po ganon mga kapatid. Hindi po pwede na kung ano lang ang gusto mong paniwalaan at sundin, ayun na yun at ikaw ay mapupunta na sa langit. Yan yung pag-aaral natin kanina mga kapatid. Yun din ang pag-aaral natin kagabi. And last week, heaven and hell. Amen. We only have two choices. Diba? Ang sabi kanina, dalawa lang naman ang pagpipilian. And the choice is yours. Amen. Napakabalat mo kapatid. Dahil binigyan ka ng Panginoon na pagkakataong mamili. Ikaw ang mamimili kapatid kung saan ka pupunta. Gusto mo bang pumunta sa langit o gusto mo bang pumunta sa impyerno? Amen? Either you will go to heaven or you will suffer in hell. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang bawat isa sa atin mga kapatid ay hindi pupunta sa parehong lugar.
Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, dalawa lang ang pagpipiliin. Actually, isa lang talaga ang pipiliin mo. Amen? It's either heaven or hell. Amen? It's either we will be with Jesus in heaven or either we will suffer the judgment in hell. It's your choice. Amen? We need not to forget the Bible doctrine, mga kapatid. We cannot live our lives as we want and tell that we love Jesus. Yes. Amen? And we believe Jesus. O magsamba, okay na yun, mga kapatid. Nakilala mo ang Diyos, okay na yun. Hindi po okay yun. It is a must for you to know, mga kapatid, the way to be saved. Amen? Because eternity is too long to be wrong. Yes. Pagkasabi nga sa katabi mo, eternity is too long to be wrong. Amen? Praise the Lord. Sa umagang ito, mga kapatid, ating pag-usapan ang daan na ito na sinabi ni Propeta Isaiah. Hallelujah! Ating pag-usapan ang daan na ito patungo sa ating kaligtasan. Ready na ba ang bawat isa, mga kapatid? Amen! And we are so privileged dahil nasaksihan natin ang katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Because we are the living witnesses, mga kapatid. And we have truly experiencing it now, mga kapatid, ang tunay na salita ng ating Panginoon. Hallelujah! There are not many roads to God. Naniniwala po ba kayo na walang maraming daan? Isa lang po ang daan papunta sa ating Panginoon. Wala yung dating daan, bagong daan, tamang daan. Amen? There are not many roads to salvation. There is only one way. Amen? Amen? And Jesus is the way. Amen. Bago po tayo umupo, mga kapatid, basahin ko po ang John chapter 3, verse 1 to 7. Hallelujah. Sundan nyo na lang po ako sa inyong mga mata. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y sinabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na lang kung sumasakanya ang Diyos. Amen. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Amen. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina? Amen. At ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Sabay-sabay po tayo. Kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Hallelujah! Kabayan mo ang katabi mo, kapatid. Hallelujah! At makakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah, Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Akala ko kanina, kapatid, hindi na ako magpe-preaching dahil sinabi na ni Brad Lorenzo. Amen! Praise the Lord! Ang aking mga verses. Hallelujah! Sinabi na rin kagabi at Bible study na rin ni Pastor. Praise God, parang inubos na nila, ngunit ang sabi ng ating Panginoon, ang kanyang salita ay bago. Hallelujah, laging may bago sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord, handa na bang bawat isa? Amen. Diba? I belong. Praise the Lord. Kaya sabi ko, mga kapatid, magdilaw po kayo sa Friday. So ako naman naghanap din ng dilaw. Praise the Lord. Ang Diyos lang po ang pwedeng magsabi kung sino ang pwede na makapasok sa langit. Siya lamang po, hindi tayo. Hindi ikaw, hindi ako. Oy, hindi ka gumagawa ng mabuti, mapaimpirno ka. Hindi po yan, mga kapatid, dahil ang Diyos lamang po, mga kapatid, ang nakakaalam ng makakapasok at hindi makakapasok sa kanyang kaharian. Amen. And sadly, mga kapatid, sa mga hindi sumunod, heaven is not the place for you, mga kapatid. Amen. Hindi para sa iyong langit, mga kapatid. Kung dito pa nga sa John 3:3-5, mga kapatid, ay hindi mo na ginanap, pasensya, mga kapatid, tayo po ay hindi makakapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang langit ay hindi po para sa mga mababait. Amen? Hindi para sa mga matulungin. Hindi kayo naniniwala? Pues, hindi lamang sa maraming kawang gawa. Hindi po yun ay ang basihan na ikaw ay makakapunta sa langit, kapatid. Ang langit ay para sa mga taong sumusunod
ay makapasok sa karya ng Diyos. Amen? Ang tumatanggap lamang sa kaparaanan ng kaligtasan ayon sa sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, yun lamang po ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? At ano sabi ng ating Panginoong Hesus? You must be a born again. Amen? Praise the Lord. You must be a born again. Ayaw mo man ito, kapatid, ngunit yun ang sinabi sa salita ng ating Panginoon. You must be born again. But you know, mga kapatid, meron ditong nakakalungkot. We need to know the true meaning of being born again. Amen? Hindi mo sinabi na bautismado ako. Born again ka na. Born again is not a religion, church. Hallelujah! Ilang beses nating ipapahayag sa likod ng pulpitong ito ang pagiging born again. Amen? Ito po ay relasyon. Ito po ang tunay na relasyon na pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Kilala mo ba si Jesus? Kilala ka ba ni Jesus? Praise the Lord. Sabi po ni Jesus, kahit gaano ka kayaman, Nicodemo, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka matalungin, you must be born again. Amen? Marami po sa atin sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, malamang kahit sa labas, ay parang si Nicodemo. Minsan naisip niyo ba, para kayo si Nicodemo? Amen? You are curious. Amen? Paano ba makapasok sa kaharian ng langit? We are confused. Kasi minsan iniisip mo, dito na ba ako, nasa tamang daan na ba ako, ito na ba ang daan ng kaligtasan? Minsan may ibang tumatalon-talon sa ibang church. They are confused. Mga kapatid, minsan pag hindi sila nagustuhan dito, pupunta sila, confused sila, ito na ba? Ito na feel ko, type ko ang mga tao dito na ba? Amen? Praise the Lord. We are learned. Marurunong tayo, mga kapatid. Minsan may mga alam sa Biblia, memoryado ang Biblia, but they are lost. Like Nicodemus. Amen? We are intelligent. Intelligent daw, mga kapatid. But we are spiritually ignorant. Amen? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Tayo ay mga relihiyoso. Kasi yung iba, ang kanilang sinasabi pag relihiyoso, pag umaatin sa bahay pa na, wow, mga relihiyoso, nakakurbata, nakadilaw na long sleeves, para mga minions. Amen? Ay, hindi po yan ang batayan. Amen? Praise the Lord. But we are ignorant. Amen? Tanungin natin sa doktrina, hindi nila alam. Amen? Praise the Lord. We are sincere sa ating pananampalataya, ngunit hindi tayo ligtas. Amen? Bakit? Ang mga ibang relihiyon, ang mga ibang sekta, sincere sila. Ang dami-dami nila. Diba? Ang laki-laki ng Coliseum. Amen? Sobrang nananampalataya sila. Ligtas po kaya sila? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagiging born again, mga kapatid, ay hindi po ito membership sa isang church. Brother Alex, tandaan mo, hindi porket sinama ka ni Brother Randy, tinawag ka ng Panginoon, ay nagpalista ka na sa isang church membership. Hallelujah, praise the Lord. Marami pong religions, mga kapatid, that they are claiming that they are also born again. Amen? Marami nagsasabi, born again sila. Anong religion mo? Born again. But they really know what is the true meaning of being born again, church? Hallelujah! Ang pagiging born again ay hindi po trabaho natin. Ito po ay trabaho ng Diyos! Amen. Ang Diyos lamang, mga kapatid, ang makakapag-born again sa atin, mga kapatid. Hindi porket sumali ka sa isang relihiyon ay born again ka na. Wow, very proud. Ano relihiyon mo, kabsat? I'm born again. Amen. Pero hindi mo nakikitaan ng kabanalan. Hindi mo nakikitaan, hallelujah, ng tunay na pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Are you sure? Born again ka? Amen? Ito po ay trabaho lamang ng Diyos, mga kapatid. Siya lamang ang may karapatan na ipanganak kang muli. Amen? Amen? Dahil bakit? Binubuhay ng ating Panginoon ang patay nating kaluluwa na matagal nang napahiwalay sa Kanya. Amen? Diba? Ever since fall of man, tayo'y patay spiritually, mga kapatid. Tayo na'y maging mga makasalanan, mga kapatid. Tayo, yung ginawa ni Adan at ni Eva, mga kapatid, damay-damay na. Lahat tayo'y naging makasalanan at tayo'y namatay. Mga kapatid, ang ating spiritual na ugnayan sa ating Panginoon. Ngunit pag ikaw ay ginawang born again, bubugahan ka niya ulit ng breath of life. Bubuhayin ka niya ulit, mga kapatid. Hallelujah! Ang dati mong pagkatao, mga kapatid, ay nilibing na. Bagkus ikaw na ay bagong nilalang. Amen? That is born again experience, mga
kapatid, marami pong religion ang nagsasabi, hallelujah, na kanila daw po ang daan ng kaligtasan. Amen, praise the Lord. Dito ka na, dito to ang dating daan. Amen, nandito ang daan. Praise the Lord. But that is very wrong. Ang sabi ng Panginoon, I am the way. Hallelujah. Jesus Christ is only our way to salvation, church. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mahaba to, mga kapatid. Pinaghandaan ko to. Hallelujah. Dahil isang buwan akong nag-duty ng Friday. Off ako ngayon. Hanggang alas 5 po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Okay lang po ba sa inyo? Praise the Lord. Praise God. Because Jesus is not our customized Christ. Praise the Lord. Naniniwala po ba kayo? Praise the Lord, hindi natin customize ang Diyos kung ano ang gusto mo na maging siya. Siguro yung scooter mo, Brad, pwede mong i-customize, di ba? Gusto ko yung bisikleta ko, ganito ang maging itsura, ganito. Ang Panginoon, hindi po ganun. Hindi po pwedeng gawing tatlong Panginoon dahil yun ang gusto mo. Hindi po pwedeng gawing rebulto ang Panginoon dahil yun ang gusto mo. Hindi pwedeng may maliit na Panginoon, may malaking Panginoon dahil yun ang gusto mo. Hallelujah! Ang kasagutan ay nasa banal na kasulatan. Amen. Kung ano siya, ayun siya. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Amen? Praise the Lord. Jesus is your Savior on His terms, not on your terms. Amen? You either take Him at His words or you do not get Him at all. Amen? Sabihin mo lang, kilala ko ang Diyos, naniniwala ko sa Diyos, pero ang sinasabi niya sa kanyang kasulatan, hindi mo naman tinutupad, hindi mo naman ginaganap. Hallelujah! Andiyan pa ba kayo? Amen. Praise the Lord! Kung hindi natin susundin ng Diyos ayon sa pagpapakilala niya sa atin, mga kapatid, hindi mo tunay na makukuha ang kaniyang kapangyarihan at ang mabuting plano niya sa iyong buhay. Amen! Praise the Lord! Ephesians chapter 1 verse 6. Hallelujah! Ang sabi, mga kapatid, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya. Hallelujah! Ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya. Ang kaniyang biyaya upang siya ay mapapurihan at siya ay maluwalhati, sa atin ay pinagkaloob lamang niya ng masagana. Amen? Pinagkalooban niya tayo ng masagana dahil minahal niya tayo, mga kapatid, para sa ikapupuri po niya. Hindi po sa ikapupuri po natin. Ang ibig sabihin nitong verse na to, mga kapatid, tayo po ang tinanggap ng Panginoon. Hindi po kayo ang tumanggap sa Panginoon. Amen? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala ba kayo, mga kapatid? May mga ibang sekta, mga kapatid, nagsasabi, just confess. Amen? And accept Jesus. Hallelujah! You just accept Jesus Christ as your personal Savior, ay ligtas ka na. Church, hindi po ganun, mga kapatid. Hallelujah! If I obey what His Word says, He will accept me in His kingdom. Yun po ang katotohanan. Kung tayo po ay susunod sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga salita, saka lang po niya tatanggapin tayo sa Kanyang kaharian. Amen? Praise the Lord! Hindi dahil kilala mo lang siya. Amen? Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Panginoon, sige na nga, ang kulit kasi ni Sister Tin. Atin na nga ako sa church. Hallelujah! Panginoon, sige na, marami namang pumipilit sa akin mag-church, tatanggapin na kita. Hindi po ganun, mga kapatid. Tatanggapin na kita sa aking buhay kasi ang kulit na mga nag-invite sa akin. Hindi tayong maaring magmayabang sa Diyos, mga kapatid. Tayo ang may higit na nangangailangan sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya wag po tayong magmayabang sa Panginoon dahil sa kakulitan ni kapatid tayo ay timanggap sa Panginoon. Bagkus tayo ay Kanyang pinili. Hindi po aksidente yan, mga kapatid. Dahil pinili ka ng Panginoon, yan ang totoo. Hindi yan aksidente na ikaw itatanggap sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Maraming nagsasabi, mga kapatid, maniwala ka lang ay ligtas ka na. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Maniwala ka lang na may Diyos. And sabi niya, di ba? Maniwala ka lang na may Diyos that will be sabi niya, ikaw ay makakapunta sa langit. Di ba? Pag naniwala kung ipapahayag daw ng iyong labi, ay ligtas ka na. Yan ang minsan nagkakamali ang mga tao, mga kapatid. Pumupulot-pulot lang ng verse. Amen? Hindi po nila inuunawa ang tunay na kahulugan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Dahil kailangan pag nagbabasa tayo sa umpisa, bababa tayo hanggang sa baba. Unawain po natin ang scripture, mga kapatid. Dahil kung hindi, maliligaw ka.
Amen? Praise the Lord. Ngunit salamat sa Panginoon. Inilatag niya, inihanda niya mga kapatid. Hallelujah. Ang plano ng kaligtasan. Binuksan niya ang ating spiritual na kaunawaan mga kapatid upang ikaw ay huwag maligaw pa. Amen? Praise the Lord. Kahit sino pang tanungin nyo. Amen? Di ba tayo nung manlalasing ka, pakilala mo na si Jesus Christ? Kilala mo, di ba? Pero kilala mo si Kristo. Kilala mo ba si Jesus Christ? Kahit yung nasa kalsada, tanungin mo, kilala mo ba si Jesus Christ? Sasabihin nila, yes. Kahit yung mga mga kapatid, kilala nila, propeta lang yan. Kilala nila si Jesus Christ. Amen. Ngunit sabi ng ating kapatid kanina, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Praise the Lord. Yes, importante po ang paniniwala. Faith is the foundation, mga kapatid. Yan po ang simula, mga kapatid. Ngunit hindi po sapat na manimpalataya ka lang, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Hebrews chapter 11 verse 6, kung wala daw pong pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisitawag. Amen? Naniniwala po ba kayo na manampalataya ka lang, ligtas ka na? Kasi sinabi yung hindi, kasi sinabi ko. Naniniwala po ba kayo na okay na manampalataya, ligtas ka na? No! Amen! Praise the Lord! Hindi pwedeng sapat na, mga kapatid, ang faith, mga kapatid. Believing is not enough. Amen? Hallelujah! Hindi po sapat na maniwala ka lang sa Diyos. Kasi yun po ng prueba. Hallelujah! Yes, praise God, Brother Lorenzo. Ang sabi sa James chapter 2, verse 17 to 19. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw, praise the Lord, ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay, praise the Lord, sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Sa 19, mga kapatid, sabay-sabay po nating basahin. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig pa. Amen? Ang mga demonyo daw, mga kapatid, nananampalataya din. Nanginginig pa, amen. Huwag mong ipagyabang na nananampalataya ka sa Diyos dahil si Satanas nananampalataya din sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Nanginginig pa siya, kapatid. Buti pa nga si Satanas nanginginig pa eh. Amen. Ikaw, para ka lang gumunguya ng chewing gum sa paggawa ng kasalanan, di ba? Parang umangata ka lang ng mani. Walang kakurap-kurap ang iyong mata. Gumagawa ka ng kasalanan. Ngunit si Satanas nanginginig pa. Sabi yan ng banal na kasulatan. Amen? Minsan si Satanas nagsisimba rin tuwing Friday. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Amen! Dahil may mga pumupunta upang manggulo. Amen? Praise the Lord! Huwag mong ipagmalaki na maliligtas ka dahil nananampalataya ka lang, mga kapatid. Dahil si Satanas nanampalataya pero Satanas pa din siya. Amen? Dahil ano kulang kay Satanas? Hindi po siya nagsisi. Amen? Praise the Lord. Hindi siya namuhay ng may kabanalan. Amen? Naniniwala kayo, mga kapatid? Hindi po sapat ang pananampalataya lang. Pagkus, kailangan mong sumunod sa salita ng ating Panginoon. It is not enough to believe. You must be born. Amen? You must be born. Hallelujah. Ano po ang dapat nating gawin? The Word of God says, there is only one Bible way to be saved. Amen? The Bible is right and everybody else is wrong. Amen? Ganun, napakasimple, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ang tama. So, ibig sabihin, kung ang tinuturo sa iyo ay wala sa salita ng Diyos, hindi po yan tama. Magtaka ka na, mga kapatid. Bibigyan ka ng isang verse, napakahabang paliwanag. Tanungin mo sa ang verse yan, hindi mahanap. Mga kapatid, ang sabi, the Bible is right. Amen? Amen. At ang mga wala sa Biblia, ibig sabihin, hindi totoo. Amen? Madali, bakit minsan nasusway pa tayo, mga kapatid? Amen? Napakadali naman, di ba? Pag wala sa Biblia, ibig sabihin, hindi totoo. Yes. Praise the Lord. Amen? May kasabihan nga, mga kapatid, na almost right is still wrong. Di ba? Kapag ang Bible hindi mo sinunod, napakadelikado po ng iyong buhay. Isaiah says,
Sabi niya, there is a way of holiness. Jesus says, I am the way. Amen? So kung hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi ka na magpupunta sa kaharian ng Diyos. Kasi sabi niya, siya lang daw ang daan. Amen? Praise the Lord. Kaya nga nagkaroon ng persecution dati, mga kapatid. Kung babalikan natin ang kwento ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay bumaba, nagbalot sa laman, mga kapatid. Amen? Pinersecute nila ang ating Panginoon. Amen? Because they believe that there is only one God. Mabuti ang kanilang paniniwala. Ang sabi nila, God is a spirit. Yes, God is God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Amen. Naniniwala sila. Amen. Bakit sinasabi nyo na ikaw ang Messiah, mga kapatid? Amen. Bakit sinasabi mo na siya ang Messiah? Hallelujah. Ang sabi, God is Spirit. Amen. Dahil hindi po nila naunawaan, mga kapatid. Bakit sinasabi nyo si Jesus ang tunay na Diyos? Ang sabi, God is Spirit. Tao lang ito. Amen. Dahil hindi po nila naunawaan, mga kapatid. Amen. That's why, nung nabuhay ang ating Panginoong Hesus, pinersecute siya, mga kapatid. Amen? Hindi siya tinanggap. Bagkos, anong ginawa nila? Ipinako sa krus. Amen? Kaya napakapalad mo ngayon, kapatid. Ikaw. Tayo napakapalad natin, mga kapatid. Dahil bibihira lang ang nakakaunawa ng tunay at nag-iisang Diyos. Ang Diyos ay isa. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay walang tatlong persona. Ang Diyos ay walang co-equal. Wala siyang co-eternal, mga kapatid. Bagkos, He is one God. The true, indivisible, invisible God. Amen? Which His name is Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Salamat sa ating mga apostol, mga kapatid. Amen? At mga tagasunod ni Kristo nung panahon na yon, mga kapatid. Amen? Dahil kung hindi sa kanila, mga kapatid, hindi makaabot sa atin ang salita ng ating Panginoon. Napakapalad mo, kapatid. Brad Alex, tinawag ka ni Brad Randy. Hindi natin alam. Gagamitin ka din na magtatawag at magtatawag pa at magtatawag pa. Amen? Dahil tayo naman dati, hindi naman natin nakilala ang Panginoon. Diba, alam lang natin ang si Jesus Christ, yung si Santo Bangkay, pag yung ang tawag nito, yung bahal na araw, yun, alam natin yun. Yung pinupunasan natin ng panyo, alakala natin yun si Jesus Christ. Si Papa Jesus, yung si Santo Niño na ganun-ganon, yun ang pagkakilala natin sa Panginoon dahil hindi natin alam. Amen? Ngunit salamat sa ating Panginoon. Amen? At patuloy siyang nagpapakilala sa atin. Hindi man natin maunawaan ang tunay na kahulugan ng buong Biblia, mga kapatid. It's okay. It's alright. Process yan, mga kapatid. Amen? Ipanalangin natin sa Panginoon. I-desire natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Lahat po tayo alam na may Diyos. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo kilala ang Diyos. Naniniwala kayo? Amen. Amen. Ang tanong, niluluwalhati niyo ba ang Diyos? Amen. Niluluwalhati niyo ba ang Diyos sa inyong buhay? Amen. Amen. Praise the Lord. Siya pa rin ba ang priority mo, kapatid? Hallelujah. Siya pa rin ba ang inuuna mo sa araw ng Friday? Siya pa rin ba ang inuuna mo paggising sa umaga? Siya pa rin ba ang inuuna mo, mga kapatid? Hallelujah. Pagpasok sa trabaho at bago matulog, siya pa rin ba ang inuuna mo? Amen. Amen. O yung cellphone mo, yung social media, yung nag-aaway sa group, yung mga umuulan na group, yung mga nagli-lockdown, yun ba kayo nang inuuna nyo, mga kapatid? Niluluwalhati nyo ba ang Diyos sa inyong mga buhay? Amen. Yun po ang tanong. Lahat nakakakilala sa Diyos. Kahit nga yung mga bata, alam nilang may Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. It's not what we don't know God. It's what we don't glorify God, mga kapatid. Amen? Basahin mo, mga kapatid, sa Mark chapter 16:16. Praise the Lord. Sabi niya, ang sumasampalataya daw at nabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Amen. Praise the Lord. Maraming mga pilosopo. Sabi nila, tignan mo, ang sabi lang doon, ang hindi lang daw sumampalataya ang parurusahan. Hindi naman nilagay yung magpabautismo. Amen. Praise the Lord. Bakit inuna ang pananampalataya, mga kapatid? Dahil hindi ka magpapabautismo kung hindi ka nananampalataya. Amen. Kailangan mong maunang manampalataya. At hindi ka mananampalataya, hindi tunay ang iyong pananampalataya kung hindi ka magpapabautismo. Amen. Ganun lang yun, mga kapatid. Ang totoong nananampalataya sa Diyos ay susunod sa kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. At kung totoong nananampalataya ka, mga kapatid, hindi mo sasadyaing gumawa ng kasalanan na walang kakurap-kurap sa mga mata. Amen?
Ngayon ang tanong, nananampalataya ba kayo sa Panginoon? Praise the Lord! Hallelujah! Niluluwalhati niyo ba ang Diyos? Hindi niyo ba sinasadya ang pagkakasala? Praise the Lord! Pwede mong lokohin ang kaharap mo, pwede mong lokohin ang katabi mo, ngunit ang Panginoon, hindi mo kailanman maluloko, kapatid. Amen. Praise the Lord. Ikaw at ikaw lamang ang nakakaalam niyan. Amen. Pwede mong sabihin, niluluwalhati mo ang Panginoon. Pag-uwi mo sa bahay mo, may kachat ka na. At ang nakakatakot, kasamahan mo pa sa church. Amen? Praise the Lord. Ngunit ikaw lamang ang nakakaalam niyan, kapatid. Amen? Kung niluluwalhati mo ba ang Panginoon. Ang sabi ng ating Bible teacher kanina sa John chapter 1 verse 12. Sabi niya dito, mga kapatid, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Amen? Praise the Lord. Sa English, mga kapatid, but as many received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen? Sabi ng mga pilosopo, see, all you need is to believe. Sabi niya, kung maniniwala ka lang sa Panginoon. Amen? Sabi niya, di ba? Binigyan ka doon ng karapatang maging anak niya. All you need is to believe. Amen? Dapat babasahin din yung 13, mga kapatid. Ibaba natin sa 13. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. We need to be born. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko maunawa ng Ingles. Hallelujah. Na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kailangan natin, mga kapatid, ipanganak ng Diyos. Amen. Hindi sa kalooban ng tao. Binabautismuhan kita ng Espiritu Santo. Matakot ka na, mga kapatid. Amen. Dahil ang totoong nagbabautismo, ang totoong nagbo-born again, ang totoong nagbabago, ang totoong nagbubuhay sa iyo ay trabaho ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang Diyos lamang, mga kapatid. Hallelujah. Ang maaaring magbago sa iyo. Amen. Praise the Lord. Pagkus, sabi niya, mga kapatid, we must be born, not of blood, not of the will of the flesh, but of God. Hindi lang nais ng Panginoon na mabless ka, mga kapatid. Minsan tayo umatin, kasi nabibless ako sa church na to. Ang gagaling ng mga umaawit, ang gaganda ng sound, yung mga lights, may mga chumiring-chumirap, may mga nakapatay ang ilaw, may mga naka-plunging neckline, may mga dahil nabibless ka, ay may mga palaro, may mga fundraising, may pa-bowling, may pa-basketball, dahil nabibless ka. Gusto ko dito sa church na to. Amen. Naranasan niyo ba nakatin sa mga ganong church? Amen? Praise the Lord. Hindi yun ang nais ng ating Panginoon. He wants you to be born in Him. Amen. Hanggat hindi ka na born again, anak ka lang ng Diyos sa creation. Naniniwala kayo, mga kapatid? Anak lang kayo sa creation. Because He is the Father in creation. Hindi kanya anak sa redemption. Amen. Naniniwala kayo doon? Amen. Praise the Lord. You don't have, kung hindi ka niya anak sa redemption, ibig sabihin hindi ka kasali, mga kapatid, sa naligtas. Nung pinako ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, para sa lahat yan. We need to have your nananampalataya lamang ako. Mapapag-aralan natin, mga kapatid. Hindi ka niya anak sa redemption. You don't have the spiritual inheritance, mga kapatid, and still you don't have the right to claim the promises in the Bible. Yes, amen. Amen? Kung hindi ka na born again, mga kapatid, sorry. Ang mga promises, ang mga pamana, ang pangako ng ating Panginoon ay hindi para sa iyo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. You must be born again. Hallelujah. Marahil naririndi kayo, mga kapatid. We are taking this for granted, mga kapatid, no? Because this is not our priority. Totoo naman, di ba? Minsan tinatamad tayo mag-church. Minsan tinatamad tayo makinig ng Bible study. Minsan tinatamad tayo magbuklat ng salita ng ating Panginoon. Kasi masyado tayong busy. Busy tayo sa takbo ng mundo. Amen? Masyado tayong nadadala. Masyado tayong nakafocus, mga kapatid. But this is the most important task that we need to do for our salvation. Amen? Naniniwala po ba kayo? Hindi ka makakapagsimula sa spiritual journey mo hanggat hindi ka naging born again.
Amen. Amen? That's the sad truth, mga kapatid. Madami nag-aakala na just you need to attend the church every Friday. Just do good. God loves you. Sabi nila, di ba? Ginagamit nila yung John 3:16. Praise the Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tingnan mo, Sister Tin, ang sabi niya, whosoever believeth in Him, maniwala ka lang, sabi niya, should not perish. Hindi sinabing, whosoever believeth and baptized in His name should not perish. Wala namang sinabing kailangan magpabautismo. Sabi sa John 3:16, maniwala ka lang. Sabi niya, mga kapatid, di ba? Hindi ko na kailangang mamuhay ng may kabanalan at ng may katwiran sa Panginoon. Ang sabi lang, maniwala lang daw ako sa Panginoon, ay magkakaroon daw ako ng everlasting life. Just believe in Him lang daw. But keep in mind, mga kapatid, bago nagkaroon ng John 3:16, nauna ang John 3:3, nauna ang John 3:5, mga kapatid, you must be born again. Hallelujah, Jesus, ang sabi ng John 3:5, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen? It's not enough to believe, church. Amen? You've got to be born again. Born of what? Born of water and of the Spirit. Amen. Amen? Praise the Lord. At born of God. Sabi niya kanina, no, kailangan may panganak ka ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Dahil mahal natin ang ating kapwa, nandito tayo, we are sharing the good news. Amen. Amen? We are sharing the gospel. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. They also deserve to know the truth. Amen? Dahil dati hindi naman natin alam yun. Wala tayong alam. Ang alam lang natin magpayaman. Ang alam lang natin kumita ng pera. Pero hindi pala yun, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hindi po sapat ang simba-simba lang. Hallelujah! Hindi po sapat ang nagkukumpisal sa pare, mga kapatid. Hindi pa sapat ang pagdasal-dasal ng 5 beses ng ama namin, mga kapatid. O kung ano man yung mga dasal, pagsimba sa mga ribulto, mga kapatid. Hindi po sapat na meron tayong nakasabit na malaking krus dito, mga kapatid. Hallelujah! Ikaw ay banal. Amen? Natatandaan niyo, mga kapatid, dati talaga gusto-gusto natin meron tayong mga krus. Ano ba yun? Yung scapular. Praise God. Pag dumaraan tayo sa simbahan, uy, banal. Ang banal ni kapatid. Hindi po yun ang batayan, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hindi po yun ang batayan na ikaw ay maliligtas. Ang kailangan, anong sinabi ni Jesus? Marvel not. You must be a born again. Marvel not. You must be a born again. Ang sabi niya, verily, verily. Ibig sabihin, katotohanan. Katotohanan. Inulit-ulit niya, katotohanan. Katotohanan. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Amen? Praise the Lord. We need to understand the true meaning of being a born-again church. Amen. It's not a suggestion. It is a command. Yes. Amen? Naniniwala po ba kayo? Yes. Diba? Sabi niya, diba, nung bago siya umakyat sa langit, mga kapatid, inutusan niya yung kanyang mga alagad. It is a command. That is a great command. Hindi siya nakiusap na, ipangaral ninyo yung uy, please lang kasi akyat na ako, mawawala na ako, kayo nang maiwan dyan, ipangaral niyo yan, please. Hindi! Diba, mga kapatid, inutusan niya. Yes. Hallelujah, na ipangaral ang ebanghelyo. At ang sabi niya, mga kapatid, bautismuhan sila, mga kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at siya'y papa sa atin. Magpakailanman. Amen? Praise the Lord. Hindi makakapasok sa langit ang hindi born again. That is the sad truth. Hindi ko sinabi yan. Yan ay sinabi ng ating Panginoon. Yes, amen. Praise the Lord. Hindi ko sinabi yan. Hindi sinabi ni Pastor. Hindi sinabi ni Brother Randy yan. Sa'yo, Brother Alex. Hindi sinabi ni Brad Sandy yan. Bagkus, yan po ang nakasulat. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, ma-share ko lang, mga kapatid. Meron akong ka-workmate. Dahil sa kanya, nawa maka-attend ka. Dahil sa kanya, talagang na-reveal sa akin itong ng ating Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, na siya dati ay mananampalataya, hindi sa mga ganitong katuruan. Siya po ay nananampalataya sa tatluhan dati. Siya po ay Katoliko dati, mga kapatid. Ngunit ang nakakalungkot, mga kapatid, siya po ay nabuntis. Praise God. Nung siya po ay nabuntis, mga kapatid,
hindi po siya kasal. Every time daw na dumadalo siya, pumupunta sa simbahan dahil kilala nga silang pamilya at pinagtitinginan daw siya ng tao. Tapos, hindi daw po siya pinagpapartake ng communion. Hindi ko po alam kung ganun ba talaga yon. Hindi ko sigurado. Kasi hindi naman ako pala simba. Sabi niya, bakit ganun? Bakit tong na hindi, sabi niya ganyan, nung nabuntis daw siya na hindi siya kasal, hindi daw siya pinapag-partake ng communion. Nakakalungkot mga kapatid, no? Kinokondemn na natin yung ating mga kapatid. Kinokondemn natin yung ibang tao, mga kapatid. Pagkus ang ating Panginoon, tinanggap tayo, mga kapatid. Napakamakasalanan natin. Ano man, nakapatay tayo, nangalunya tayo, pero ang Panginoon, naka pa ang kanyang kamay, open arms, mga kapatid. Kaya, alam mo na, nabe-bless talaga ako na, yung bang noon na nahihiya akong kasi bago lang ako. Tapos, yung nakikita nila sa atin, mga kapatid, sila na mismo mag-open up. Gusto kong makilala ang Panginoon. Kasi yung dati kong ina-attendan, ganito ang ginawa sa akin. Gusto ko siyang makilala. Bakit kinokondemn nila ako? Diba hindi maganda, mga kapatid? Ganyan ba mo ipapakilala si Jesus Christ sa ibang tao? Paano ka pa makakapaghayo? Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya talagang na-bless ako sa Kanya. Praise the Lord. Hindi po tayo ini-invite sa bagong relihiyon, mga kapatid. Ang sabi nila kasi, born again religion yan, mga kapatid. Ini-invite po tayo ng Panginoon sa bagong buhay. Amen. Niniwala kayo, mga kapatid? Kung ano man ang relihiyon mo ngayon at hindi binabago ang buhay mo, baguhin mo yung relihiyon mo. Amen. Praise the Lord. Ang gusto ng Panginoon ay mabago po ang ating mga buhay. Amen. Kaya nga, you need to be born again. We cannot experience new life unless we will experience new birth. Kasi yun ang sabi niya kanina, mga kapatid, sa John 3:3. Oh, 3:3. Mas lang tayo. Praise God. Kaya sabi, share the gospel. I-share mo ang ebanghelyo. Share ka naman ng share. Hindi mo naman alam ibig sabihin ng gospel. Ako dati, mga kapatid, akala ko gospel by apat. Matthew, Mark, Luke, and John. Akala ko that is the gospel. Hindi pala yun ang gospel, mga kapatid. Sabi ko nung isang kakilala ko, ano ba yung church yung full gospel? Sabi ko, ba may half gospel ba? May 1/4, 1/8? Sabi ko, gospel of Jesus Christ. Sabi, may full gospel, non-sectarian. Hindi ko maunawaan, mga kapatid. Ngunit salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang gospel daw pala ay good news. Amen. Amen. Good news. Alam niyo ba yung good news? Alam niyo lang kasi yung mga news ng mga marites. Praise the Lord. Kailangan pag kayo naghahayo, alam niyo yung gospel. Mga mamaya, kayo ang mahayo. Praise the Lord. Ang gospel daw po, that is the good news. It is an Anglo-Saxon word meaning God's pen means God's message. Good story. Amen. Praise the Lord. Greek evangelion, which means mabuting balita. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung hindi natin susundin, ay walang pagbabagong mangyayari sa ating buhay. Alam niyo ba yung gospel? Para siyang regalo. Di ba, halimbawa, ang ating Panginoon, binigyan tayo ng regalo. Inayawan natin, hindi natin tinanggap. Ibig sabihin, hindi natin makukuha ang regalong yun kasi inayawan mo. Kaya if you will not apply the gospel in your life, you will not have the gospel at all. Amen. Hindi lang na alam mo ang gospel. Kailangan nasa pamumuhay mo. Kailangan sinasabuhay mo ang gospel, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Until you respond to the gospel, you don't have the gospel at all. Amen. Amen. Marami nagsasabi, apostolic ako. Alam ko ang gospel. Gospel pala eh. Diba? Yan yung death, burial, resurrection. Oh. Ano ang counterpart niyan sa buhay mo? Basta yun. Diba? Hindi po yan, mga kapatid. Kailangan unawain mo, mga kapatid, what is the true meaning of gospel. Okay, memoryado mo, death, burial, resurrection, repentance, water baptism in Jesus Christ's name, Holy Ghost baptism in Jesus Christ's name. Ang tanong, sinasabuhay mo ba sa sarili mo ang gospel? Amen? Praise the Lord. Kailangan nasa buhay mo, sinasa puso mo, namumuhay ka ng may kabanalan kung totoong tinanggap mo na ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. The gospel comes in your life when you chose to respond to what God has made available. Amen? Ano ba yung ginawang available ng Panginoon? Kung ano yung nasa banal na kasulatan, mga kapatid. Kung wala po sa banal na kasulatan, mga kapatid, hindi po yan ang totoong kahulugan ng gospel. Because there is only one gospel, mga kapatid. That gospel that can change your life. And that is the gospel of Jesus Christ.
Amen? Praise the Lord. Sino bang paniniwalaan nyo mga kapatid? Yung mga nandyan lang na ngayon lang? O yung mga nakasama ng apostol? Nakasama ni Jesus Christ? Di ba kailangan ang paniniwalaan nating gospel? Yung gospel ng mga apostol na ginaganap nila dahil sila mismo nakasama nila ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Parang mahina pa rin yung boss ko. Joke lang. Ako mahina pa rin. Dalawang mark na parang sona. Kahit napakarami mong hayo sa isang sekta, mga kapatid. Kahit napakalaki ng church mo, mga kapatid. Kahit napakadaming mga nagta-tithes. Kahit maraming mga pagkain. Kahit maraming hayo. Amen? Kahit napakaganda ng venue ng inaatindan mong church, mga kapatid. Kahit masigasig tayo sa magpupuri, pagsasamba, kahit ang gaganda ng boses, ano sabi ni Brad Julie ko, parang Lea Salonga daw. Kahit ganon mga kapatid, amen? Madaming miyembro na umaattend, amen? We cannot forget the foundation, the true doctrine that is a must for us to know the way how to be saved. Amen? Praise the Lord. Meron na naman akong kwento mga kapatid, praise God. Meron akong dating kasamahan sa trabaho, hindi ko na lang siya papangalanan mga kapatid. Dati na-invite ko na siya dito. Naka-attend siya mga ilang beses, tapos ang sabi niya sa akin, sige attend ako kasi pare-pareho lang naman yan. Si Jesus Christ, pare-pareho lang yan, yan din yung pinapaniwalaan namin. Then eventually, nagkaka-share na kami ng Word of God, inuunti-unti ko siyang inaano sa One God, natisod siya mga kapatid. Di na siya umattend. Kasi ang sabi niya, sabi niya ganyan, hindi, pare-pareho lang yan, sis, si ano yan si God the Father, si God the Son, si God the Holy Spirit. Meron silang tatlong persona, meron siyang co-equal, meron siyang co-eternal. Kaya hindi na lang ako attend, sorry. Naghanap siya ng ibang church. Alam, nalungkot talaga ako, pero friends pa naman kami hanggang ngayon mga kapatid. Nalungkot lang kasi ako, minsan failure, inuisip ko dati, failure ako, hindi ko na ipaliwanag ng maayos mga kapatid. Pero, inisip ko na lang na siguro hindi pa talaga yun yung time. Pero kailangan nating maunawaan mga kapatid yung totoong doktrina. Kung ilan ba talaga ang Diyos, yung isa ba, may maliit, may malaki mga kapatid. Amen. Dahil ang ating Panginoon ay iisa mga kapatid. Amen. Ang Father, ang Son, at Holy Spirit, yan ay mga title lang mga kapatid. Yung tatay mo, ang pangalan ba niya tatay? Hindi. Diba hindi? Yung anak, ang pangalan niya ba anak? Yung Espiritu Santo, pangalan? No! Kailangan may pangalan yan. Hindi pwede na binabautismo kita sa pangalan ng Ama. Sino yung Ama? Sa pangalan ng anak, sino yung anak? Kailangan maunawaan natin yung mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Dapat tayo mga kapatid, palaging nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Minsan kasi pag hindi tayo nakakarinig, nagkakaroon tayo, minsan nasasway na tayo. Pag may narinig tayo na iba, minsan nasasway na tayo. Kaya mga kapatid, kapag naririnig ka mga kapatid na hindi ka pareho ng doktrina mo, wag mo na pong ini-entertain. Amen? Yun po ang sagot doon mga kapatid, because there is only one God and His name is Jesus Christ. Amen. Jesus Christ is the Father. Jesus Christ is the Son. Jesus Christ is the Holy Ghost. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Baka kasi nare-neglect na natin mga kapatid yung nag-enjoy na tayo sa church, nag-enjoy na tayo sa camaraderie, sa fellowship natin sa ating mga kapatid, pero hindi natin naunawaan yung pinupuntahan natin dito, Yes. which is Jesus Christ. Amen. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ did not send someone else. Hindi po siya nagpadala ng junior God. Hindi po siya nagpadala ng maliit na God. Bagkus ang ating Panginoon, ang sabi ng ating kapatid, nasa langit mga kapatid, nagbalot sa laman, bumaba sa lupa. Hallelujah. That is the same God. Hindi po siya pumunta ka doon, anak. Ikaw doon. No. He is the same God mga kapatid. Nagbalot sa laman sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Hallelujah. Because without the shedding of blood, there is no remission. And we know God is His Spirit. Hallelujah. Hindi po siya pwede magkaroon ng dugo. Hallelujah. Hindi pwede mabubo ang dugo, kaya gumawa siya. Hallelujah. Nagbalot siya sa laman, mga kapatid. Hallelujah. Upang magkaroon ng dugo, mga kapatid, na mabububo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Upang siya'y kapapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. He chose to come into this earth. Hallelujah. Siya'y nagkaroon ng dugo at laman at tinupad ang plano ng kaligtasan upang bayaran ang ating kasalanan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah.
Ang sabi mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Kung hindi po natin maunawaan ang ebanghelyo mga kapatid, dahil maraming nagsasabi itong ebanghelyo. Itong ebanghelyo, sabi ng iba, ang ebanghelyo daw ay word of God. Yun po ang pagkakaunawa nila. Praise the Lord. Ngunit ang sabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, ngayon pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Praise the Lord. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Sabi niya dito, maliligtas lamang daw kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Amen? Praise the Lord. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Kaya hindi po biro-biro. Amen. Ang pagpapabautismo. Hallelujah. Hindi po ba biro-biro ang pagpapabautismo sa salita ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And after that, hallelujah, hindi ka mamumuhay ng may kabanalan, mga kapatid. Hallelujah. Napilitan ka lang, hindi mo naunawaan. Hallelujah. Dahil nanampalataya ka ng walang kabuluhan. Amen. Sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap, which is tinanggap nyo rin pagkatapos nyo nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Ayon sa mga kasulatan. At ang sabi, siya daw ay namatay. Praise the Lord. Ang Diyos po ay hindi namatay. Lagi po nating tatandaan yan, mga kapatid. Mayroon pong dalawang kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Siya po ay 100% God. 100%? Amen. Yes, amen. Hallelujah. At siya daw po ay inilibing. Hallelujah. Ang flesh po ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. At siya po ay inilibing. At siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amen? Yun pala yung ebanghelyo. Yun pala yung gospel. Ang gospel pala, mga kapatid, is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen? Alam niya na. Amen. Praise the Lord. So, paano naman yan? Paano mo sinasabi, Sister Dino, ebanghelyo, paano ko ma-apply yan sa aking buhay? Basahin po natin, mga kapatid, sa Romans chapter 6, verse 3 to 6. Sabi niya, mga kapatid, basahin niyo, mga kapatid, para intense. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Amen. Yun lamang daw po palang nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus ay siya lamang nabautismuhan doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Kung hindi ka nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, hindi ka kasali. Diba? Napakalinaw na salita ng ating Panginoon. Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Hindi mo kailangang mamatay, kapatid. That is not literal, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung paanong ikaw ay inilubog sa tubig, hallelujah, yan po ay ang kamatayan ng iyong mga kasalanan, kamatayan ng iyong flesh, kamatayan ng iyong mga desires, mga kapatid. Ikaw ay inilibing, kinalimutan mo na, nirepent mo, mga kapatid, ang S-I-N na iyong nagawa mula nung ikaw ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ikaw ay ilubog, mga kapatid. Yun po ang kamatayan, mga kapatid. May nakita na po ba kayong nililibing na nakalabas ang kamay? Wala pong libing na wisik-wisik lang, mga kapatid. Wala pong bautismo na ginaganon at winiwisik-wisik na ganyan. Wala pong ganyang bautismo because baptizo, Greek word which means immersion. Ang ibig sabihin po ng immersion, kailangan mong mailibing, which is nakabunan ka lahat. Amen. Immersion. Ma-immerse ka sa tubig. Amen. Praise God. And let me share this, church. Wala pong baby na binabautismuhan, mga kapatid. Infant baptism is not in the Bible, mga kapatid. Lahat po ng binautismuhan sa Biblia ay may sarili ng pag-iisip. Hallelujah. Dahil ang unang-unang ingredients, mga kapatid, is repentance. Amen. Ang baby ba, alam na ba niya na siya ay nagkasala? Alam na ba niya ang tama at mali na alam
Balaam na kanyang mga ginawa. No! Ikaw, ito ay may sarili kang pag-iisip na ang alam mo na ang mga nagawa mo ay sinuko mo lahat sa Panginoon at handa kang talikuran. Mga kapatid, hallelujah! At ikaw ay magpapabautismo, magpapalibing sa pamamagitan ng bautismo, hallelujah, sa tubig, hallelujah, for the remission of your sins. Amen? Praise the Lord! Sana tayo? Praise God! Sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayunin naman kayong makakalakad sa panibagong buhay. Amen? Praise the Lord! Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya, dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, yun pala yung kawangisan. Ano ba yung ibig sabihin ng kawangis? Kapareho, kahintulad, counterpart. So yung death, burial, resurrection pala ng Jesus Christ is counterpart ng repentance, water baptism in the name of Jesus, and Holy Ghost baptism in Jesus Christ's name. Amen? Praise the Lord! Ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Amen? Praise the Lord! Ang sabi sa 6, na malalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip ng napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. Amen? Praise the Lord! At nang sa gayo, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen? Napakapalad natin mga kapatid. Amen? Pag tayo pala gumanap ng ebanghelyo mga kapatid, yung mga ginawa mong kasalanan mula nang ikaw ay nagkaisip hanggat ikaw ay ilubog, ay nabura na lahat. Amen. Amen? Pinatawad na yun ng ating Panginoon. Kasama na siyang napako doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Praise the Lord. Are you following? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang lahat lamang po pala ng nabautismuhan, hallelujah, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay siya lamang nabautismuhan sa kanyang kamatayan. O ng anak, o ng Espiritu Santo, yun lamang po ang inutos ng ating Panginoon. Ngunit tandaan po natin, wala pong binautismuhan sa Biblia na sa pangalan ng Ama. Wala pong binautismuhan sa Biblia na sa pangalan lamang ng anak. Wala pong binautismuhan sa Biblia na sa pangalan ng Espiritu Santo. Bagkus lahat po ng binautismuhan ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Malapit na tayo sa kalahati. Praise God! Lahat po ba tayo ay nais magbago mga kapatid? Amen. Tao na tao si Sis Angge. Praise the Lord! Lahat naman po tayo gusto nating magbago, di ba? Amen. Ang pagbabago mga kapatid ay wala kay Duterte. Huwag kayo maniwala doon. Na ang tunay na pagbabago ay na kay Tatay Digong. Ang pagbabago mga kapatid, hindi yan pag nag-New Year's resolution. Di ba? Ay, oo nga, New Year na. Maglilista ako ng New Year's resolution. Hindi na ako kakain ng madami. Hindi na ako, di ba ganun tayo? Di ba? Hindi po yan ang tunay na magbabago. Amen? Ang pagbabago ay hindi pagbili ng bagong gamit. I deserve it. Bagong sahod ako. Deserve ko to. Bibili ako ng iPhone 15. Hindi po yan ang tunay na pagbabago mga kapatid. Superficial lang po yan mga kapatid. Amen? Ang tunay na pagbabago ay renewing your mind through Christ Jesus. Ang Panginoon lamang mga kapatid ang maaaring makapagbago sa atin. Amen? Nakakalungkot, mga kapatid, isipin what the world is offering us, mga kapatid. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, binulag daw po ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y wag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakakalungkot mga kapatid, no? Sino ba yung Diyos ng sanlibutang ito? Si Taning mga kapatid, di ba? Masyado niya tayong ginagawang busy. Binubulag niya ang ating pag-iisip mga kapatid upang tayo ay mag-focus sa ino-offer ng sanlibutan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ano nga ba yung uso ngayon sa Facebook? Yung pinapalitan yung mukha? Photo lab! O grabe! Diba? Gumaganda! Hindi nakikilala mga kapatid. Binubulag tayo ng Diyos ng sanlibutang ito. Amen. Praise the Lord. Hindi mo na makilala ang tao. Bakit?
Kasi yan ang way ni Satanas para tayo maging lovers of our self. Ay, ang ganda ko. O, diba? Kamukha ko na si Christine. Oh, my gulay. Diba? Dahil plano niya yan, mga kapatid. Diba? Maraming nagsasabi dito, you need to renew your mind. Umattend ka ng yoga. Amen, diba? Mag-meditate. Umakyat ka ng bundok. Mag-ermitanyo ka. Praise the Lord, diba? Mag-relax. Praise God! Hallelujah! Hindi po dyan mag-i-start ang panibagong buhay. You must be born again at dyan mo marirealize ang totoong pagbabago, mga kapatid. Amen? Tanungin po natin yung mga nabautismuhan. Di ba pagkatapos nilang nabautismuhan sa tubig sa pangalan natin Panginoon, parang bagong nilalang na ako. Sabi ni Sister Tin, nabibless ako sa kanya, mga kapatid. Actually, nabibless ako na minsan naman ay natatakot ako. Ang daming tanong, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi niya, mga kapatid, sabi niya, sis, alam ko totoo pala talaga ang Panginoon. Mula nung nabautismoan daw siya, mga kapatid, malaki na daw yung pinagbago sa kanyang buhay. Amen? Praise the Lord. Kasi ganun tayo, di ba? Parang bagong nilalang na ako. Di ba, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi man tayo perfect. Hindi natin sinasabing perfect na tayo, pero hindi na tayo alipin ng kasalanan. Amen? Praise the Lord. Yet we still struggle, mga kapatid, di ba? Nakikipagbaka pa rin tayo, mga kapatid, sa kasalanan, but we are not slave anymore. Amen? Malaki po yung difference noon, mga kapatid. Pag tayo bagong nilalang na, mga kapatid, may kasalanan, meron ng conviction. Kakainin ko ba ito? Hindi. Kakainin ko ba ito? Diba? Parang ako ang iyong konsensya. Diba? Parang safeguard lang. Ganun, mga kapatid. Which is where, mapalad tayo, mga kapatid. Kasi meron na tayong ganun. Samantalang dati, mga kapatid, wala tayong ganun. Pagkabalisalo ng pagkain, kinain na agad. Wala ng prayer, mga kapatid. Diba? Praise God. Diba, Tatay Jack? Ganun. Pero yung dati, diba? Yung isasubo mo na lang, let us pray. Nakakalaglagan, let us pray. Kasi meron ng conviction. Hindi na katulad ng dati. Dati kasi, pag hinain na, sarap ng ulam talagang kain agad. Meron palang isang anak ng Diyos. Let us pray. Nagkalaglagan yung kanin, di ba? Kasi meron ka na. Kasi born again ka na, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, nako-convict na tayo. Amen? Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Why we must be born again? Bakit kaya kailangan natin maging born again? Meron daw pong 3 bagay na nagkokontrol sa ating mga buhay. Hindi yung mga asawa natin, mga kapatid. Amen? Yun daw po yung ating mind, yung ating heart, at yung ating will. Praise the Lord. Yung mind natin, kinokontrol tayo ng ating mind for our perception. Diba? Kinokontrol tayo ng ating heart, kasi yung ating heart ay napaka-deceitful. Diba? Kinokontrol tayo ng ating will sa ating direction. Minsan kakaliwa ka na nga lang, kakanan ka pa. Imbis na dumiretso ka na, meron pang ganito, may kaliwa, may kanan pa. Diba? Yan yung will natin, mga kapatid. Yan daw po yung 3 bagay ang nabumubuo kung sino ka ngayon. Amen? Naniniwala po ba kayo dun, church? Amen. But the problem now, church, what we have right now is fallen nature. Amen? Yun pala yung sila. Amen? Fallen nature. Isa pong makasalanan. Tayo po ay makasalanan, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po ay makasalanan, ano pong meron tayo ngayon? We have carnal mind. Diba? Nakita mo pala si kapatid, uy, ang kinis mo, be. Diba? Praise God! Kasi, you have a carnal mind. Praise the Lord. We have a deceitful heart. We have a stubborn heart. And we have unsubmissive will. Ayaw po nating magpasakop, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Romans chapter 8, verse 6, tawa itong mga ito. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Amen? Carnal mind, kamatayan yan, mga kapatid. Tatapot, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay na walang hanggan. At yan ang ino-offer. Buhay at kapayapaan. At yan ang ino-offer once you will have that born-again experience. Amen? Dahil ang ating mga kaisipan ay nababago, mga kapatid. Amen? Praise the Lord.
That mind, sabi niya mga kapatid, hanggat hindi po tayo nagiging born again, what you have is carnal mind. Di ba? Pag nakita mo, ang pangit naman ito. Nakita mo pa lang di ba? Di ba yun nga? Kasi still you have the carnal mind. Pero kung ikaw na ay na-born again mga kapatid, sis, praise the Lord. Di ba? Mga ganun mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Kahit anong sikap mo mga kapatid na huwag mag-isip ng masama, nakakapag-isip ka. Amen. Hindi naman yung sa mga kalaswaan. Imagine mga kapatid, minsan paranoid po tayo. Diba? Pag may problema tayo mga kapatid, hindi pa nangyayari, ang dami na nang may narating na namatay na ganito, nakita daw yung sarili niya, na ano yung sinasabi niya, nag-iisip na ganito nang nangyayari, ay ano ba ito? Malayo na, naging ano na tayo naging storytelling alay na tayo mga kapatid, which is, hindi naman yun mga kapatid, ang binigyan tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. Pero pag may Panginoon na tayo sa buhay natin, di ba may kapayapaan? Yes. Pag wala kang Panginoon, ang layo na ng naisip mo. Hala, siguro hindi na ako makatrabaho. Ano na kaya mangyari? Gugutom na yung pamilya ko, ganito. Ngunit dahil tayo nasa Panginoon, 5 buwan, walang trabaho. 9 kilos mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi mga kapatid sa Romans 8:7, sabi niya, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Ganyan tayo mga kapatid nung hindi pa tayo born again. Ano yung simba-simba na yan? Dito muna ako. Sarap kaya dito, di ba? Sa ubhor, tagay-tagay. Anong malakas dyan? Rambol, diretso. Mga ganun, di ba? Brad, Hosanna. Di ba mga ganun? O 10x5. Mga ganun tayo mga kapatid. Praise the Lord. Pero ngayon mga kapatid, wala na tayo dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid sa pangalawa, we have deceitful heart. Di ba? Ang sabi mga kapatid kagabi sa Jeremiah 17:9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sabi niya dito, sinong makakaalam? Baliktad ang tinuturo ng sanlibutan mga kapatid, di ba? Ang sabi niya, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Mga ganun-ganun pa sila, get out! Di ba yun ang sinasabi ng sanlibutan mga kapatid? Sundin mo daw yung nasa puso mo, mga kapatid, di ba? Praise the Lord. Ang iba gusto naman, sana dalawa ang puso ko. Grabe yung mga sanlibutan kung ano yung mga tinuturo, di ba? Praise the Lord. Pero sabi ng Bible, ang puso daw ay mandaraya. Huwag kang naniniwala dyan sa puso mo kasi sinungaling yan. Amen? Praise the Lord. May mga lalaki gusto daw nila kapwa nila lalaki. May mga babae naman gusto nila kapwa nila babae. I was born this way. Paano mo nalamang born this way? Ka dyan baby ka, born this way. Di ba mga kapatid, hallelujah? Yung iba naman, mandaraya talaga ang puso mga kapatid. Amen. Yan ang pusong meron tayo pag wala tayong Panginoon. Yes. Amen. Praise the Lord. Pusong mandaraya. Ang pangatlo mga kapatid, unsubmissive will. Sabi sa Titus 3:3, praise the Lord, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian. Mga napapuot at tayo'y nga'y nangagkakapuotan. Di ba ganito tayo? Yes. Dati ganito talaga tayo mga kapatid. Suwail talaga tayo. Hindi lang sa ating mga magulang. Minsan suwail din tayo sa ating mga nakakatanda sa ating asawa, mandaraya. Di ba? Nagsisilingkod sa masasamang pita. Ganyan po tayo nung wala po tayong Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang ating katayuan nung hindi pa tayo born again. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, verily, verily, I say unto you, you must be a born again. Amen? Because we have a carnal mind, a deceitful heart, and a submissive will, mga kapatid. But if you obey the gospel, and you are born again, ang sabi sa Ezekiel, mga kapatid, bibigyan daw tayo ng isang puso. Aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunin at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa
At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Amen? Palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Dahil pag tayo daw po ay naging born again, hallelujah. Kung dati kang Serena, ang ngayon ay isa ka ng Shokoy, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po totoo na ikaw ay Serena. Mga kapatid, ang totoo ay Shokoy ka lang talaga. Amen? Kailangan mo maging born again. Amen. Praise the Lord. Hindi mo po kailangan ng bagong gender. Hindi mo po kailangan ng bagong ari, mga kapatid. Hallelujah. Ano ang kailangan mo? Ikaw ay magkaroon ng Kristo sa buhay mo. And you will see. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Wag mong sabihin na ganito nyo na ako. Naktawa ka ng tawa, Brother Sandy. Wag mong sabihin na ganito nyo na ako. Nakilala. Hindi na ako magbabago. Wag po nating maliitin ang kakayahan ng ating Panginoon. Amen. Kung dati kayo mamamatay tao, ngayon mamamatay ipis, hindi mo pa magawa. Praise the Lord. Hallelujah. Pinabago tayo ng ating Panginoon araw-araw. Hallelujah. Nakaya niyang baguhin ng prostitute. Nakaya niyang baguhin ng homosexual. Kaya-kaya rin niya yan, mga kapatid. Nakaya nga yan na bago yung drug addict eh. Diba? Praise the Lord. At yan ay kanyang hanggang sa kanyang pagtanda, yan ay kanyang patotoo. At yan din po ang aking pagiging patotoo hanggang sa akin, kami man ay bawian na ng Panginoon ng aming breath of life, mga kapatid. Amen? Kayang-kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. Amen. Sino ba naman ang mag-aakala ng isa dati talaga nakikipagpaligsahan pa sa video okay? Eh nandito ngayon, hallelujah, sa grasya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya kayang-kaya po tayong baguhin ng ating Panginoon. Kung pagbabago lang, pwede kong i-testify talaga ang aking brother and husband, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung sino man ang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Amen. Amen. Bagong nilalang ka na. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Actually, ito mga kapatid, hindi lang para ito sa nabago. Tayo rin mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, pag nabago na si kapatid, isa na siyang bagong nilalang. Yung mga nakalipas na, huwag mo namang idut-dut-dut-dut pa sa kanya na dati kang ganito, dati kang ganyan, dati kang hindi na, wala na yun mga kapatid. Yung pagkakakilala mo sa kanya dati, wala na po yun kapatid. Dahil siya na ay binago na ng Panginoon. Siya na po ay bagong nilalang. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Balik po tayo, actually introduction pa lang pala yun. Nandito po tayo kay Nicodemo. Balik po tayo kay Nicodemo. Nicodemo is not an ordinary man. Kilala niyo si Nicodemo? Yes. Hindi si Nicolay doon. Si Nicodemo, mga kapatid, iba po yun. Si Nicodemo, mga kapatid, isa po siyang Pariseo, di ba? Yes. Isa siyang master nga niyang Old Testament. Isa siyang guro, mga kapatid. He is well respected. He is religious, mga kapatid. Ngunit ang sabi sa kanya ng ating Panginoong Jesus, you must be born again. May kulang sa'yo. May kulang pa sa'yo. Hindi ka paligtas, Nicodemo. You must be born again. Amen? Praise the Lord. We are so blessed, church. Hallelujah. Though we are not well respected, though we are not that intelligent, mga kapatid, hindi man tayo nakapag-aral ng Bible school, hindi man tayo nakapag-aral ng theologian, mga kapatid, sa habag at biyaya ng ating Panginoon, naunawaan po natin ang Ebanghelyo. Amen? Praise the Lord. Kaya wag po kayong magsasabi na, minsan kasi nahihiya, kasi yung mga ibang church kasi ang gaganda, ang lalaking church, as in talaga, hindi po putyo-putyo ang church natin, mga kapatid, dahil wala sila nang meron tayo. Ang Ebanghelyo na ating naunawaan ay hindi nila alam na hanggang ngayon sila pa rin ay deceived ng Diyos ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya kahit ganito man tayo, still we are struggling, mga kapatid. Kahit kulang tayo sa budget, kahit kulang tayo pero sa biyaya at habag ng Panginoon, tayo ay nakakaraos, mga kapatid. Sila man, may malalaki silang simbahan, meron silang mga Montero, na ngayon ay nag-aaway-aaway na sila, na dahil ang Montero ay nanggaling sa tithes, pero tayo, wala na nga tayong tithes, hindi tayo mag-aaway-aaway, mga kapatid, pero tayo ay merong Kristo sa ating buhay. Dahil ang Ebanghelyo na ating natanggap ay ang Ebanghelyo na tinuro ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ngunit salamat sa Panginoon. Lahat po nabibless talaga, mga kapatid. Dahil unti-unti na binubuksan talaga ng Panginoon ng ating mga kapatid talagang marami nang na-convict. Praise the Lord. Purihin ang Diyos.
Hallelujah. It's not an accident, mga kapatid. Bakit sinabi ng Panginoon yun kay Nicodemo? Amen? Come to think of it, church. Dahil gustong ipaunawa sa kanya ng Panginoon Jesus na ang pagiging pariseyo mo, ang pagiging relihiyoso mo, ang pagiging respetado mo, ang pagiging mabait mo, hindi po yan ang magdadala sa iyo sa langit. Amen? Kaya hindi po pwedeng mabait ka lang. Hindi pwedeng marespetado ka lang. Na tulad ni Nicodemo. Hindi pwedeng alam mo lang ang Biblia, pero hindi mo naman ginanap. Hindi pwedeng nananampalataya ka lang, ngunit patay ang pananampalataya mo dahil walang aplikasyon sa buhay mo. Hindi ka pa rin makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Dahil ang hinahanap ng ating Panginoon, hindi mo man memoryado ang Biblia, mga kapatid, ngunit may relasyon ka sa ating Panginoon. Kilala mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Meron ka ng kalalagyan. Sabi, may kalalagyan ka na sa langit. At meron ng inihandang mansyon ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya wag kayong mainip, mga kapatid. Hallelujah! Malapit na. Hallelujah! Malapit na nating makuha ang reward natin, mga kapatid. Hallelujah! It's only God through water and Spirit can make you born again. Wala nang ibang daan. Wala sa Biblia, huwag mong paniwalaan. That's it. Yun lang yan, mga kapatid. Lahat po ng sinabi sa Biblia ay importante. Lahat po yan ay magkakadugtong-dugtong. From Genesis to Revelation, hindi mo mauunawaan yan, church. Kung ikaw ay nagpupulot-pulot lang ng verse, mga kapatid, yan po ay konektado. Ang sabi sa John 3:3, truly, truly, verily, verily. Bakit inulit ng inulit? Truly, truly, verily, verily. Kasi ine-emphasize yan ng ating Panginoong Hesus na ito ang pinaka-importante. Hallelujah! Ito po ang pinaka-importante na sinabi ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Amen? Kung hindi mo maunawaan kung bakit kami mukhang manang, hallelujah, you must be a born again. Kung hindi mo maunawaan na bakit kailangan mo ibigay ang ikasampung bahagi mo, ibalik sa ating Panginoon, you must be a born again. Kung hindi mo maunawaan na bakit ganito na ang mga itsura namin, hindi na kami nagkokolorete, you must be a born again. Hallelujah! You must be a born again and you will see. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Dahil babaguhin ng Panginoon ang ating perception. Amen. Babaguhin ng Panginoon ang ating puso. Babaguhin ng Panginoon ang ating will. Amen? Yan ang akala natin dating mali ay tama pala. Diba? Yung akala nating tama ay mali pala. Yes. Amen? Praise the Lord. Kasi binabago tayo ng ating Panginoon. Ngunit hindi tayo mababago, mga kapatid, kung tayo ay walang banal na spirito sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen? Kung wala tayong Panginoon, hallelujah. Kahit gustuhin mong magbago, babalik at babalik ka sa kasalanan dahil yan ang nature mo, kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Magtra-transform po ang buhay mo when ikaw ay naging born again. Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Proverbs chapter 14 verse 12, ito po ang paboritong verse ko dati nung bago ko naganap ang ebanghelyo. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay ang daan ng kamatayan. Totoo yun, di ba, mga kapatid? Amen. Yung akala mo, tama na yung ginagawa mo. Akala mo, pag ikaw ay nag-grocery, sa ano ba yung anong araw yun? Tuesday, Friday. Holy ka na, di ba? Akala mo, pag ikaw ay di ba? Holy ka na. May mga daan. Amen? Praise the Lord. Na tila matuwid sa atin, mga kapatid. Ngunit ang dulo pala nun ay daan ng kamatayan. Amen? Hallelujah. Akala mo, pag babait ka na, ligtas ka na dati, di ba? Real talk, di ba? Yes. Ang hirap kaya mag-soul win ng mga mababait. Paano mo kaya isa-soul win yun? Paano mag-soul win ng mabait? Di ba? Kasi magiging proud sila sa sarili na, bakit mo ko sinasabihan yan? Mabait naman ako. Bakit mo sasabing mapa-imperno ako? Di ba mas maganda i-soul wins mo si Brad Lorenzo o si Tatay Jack? Kasi alam mo na, yung ginagawa mo mapa-imperno ka. Pero pag yung mabait, ano sasabihin mo, di ba? Ang hirap mag-soul win ng mababait. Praise the Lord, hindi nila nakikita yung urgency nila na kailangan nilang maligtas kasi na-o-offend sila pag sinabihan mo silang mag-repent. Amen? Praise the Lord. Naka-encounter na ba kayo nun? Yung sobrang bait, tapos hindi mo lang kung paano sabihin. Sabihin mo na lang na pinanganak na tayong may sinful nature. O, kalas! Diba? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nung kasamahan ko yan sa pakay, sabi niya,
yun ang sinasabi niya, there's no urgency daw na mag-church siya kasi wala naman daw siya tinatapakan tao, mabait naman daw siya, hindi naman daw siya gumagawa ng masama. Amen? Ngunit salamat sa Panginoon, unti-unting pinapaunawa sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Napakahirap mga kapatid kaysa sa mga addict, di ba? Addict sa Mobile Legend, mga ganon, di ba? Pwede mong i-soul win yun. O kaya addict sa alak, mga ganon, praise the Lord. Ang sabi ng Panginoon, hindi pwedeng mabait ka lang. Amen? Hindi pwedeng matalungin ka lang. Hindi pwedeng nagbibigay ka lang ng limos. May kulang pa sa'yo, Cornelius. Yes. Amen? Si Cornelius, mga kapatid, hallelujah, mabait. Amen. Amen? Palasimba. Amen? Praise the Lord. Nagbibigay ng limos sa nangangailangan. Ngunit hindi po siya ligtas. Yes, amen. Amen? Praise the Lord. Kung babasahin po natin sa Acts, mga kapatid, 10, verse 1 to 2, meron daw pong isang lalaki nga sa Caesarea na nagngangalan si Cornelio. Isa po siyang senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Yes. Siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao Yes. at laging nananalangin sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit hindi po siya ligtas, hindi Yes. po ba? Amen. Hindi ka maliligtas mga kapatid hanggat hindi mo nakikita ang sarili mo na makasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kailangan mo yung grasya ng Panginoon. Hallelujah. Hanggat hindi mo nare-realize na nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, hallelujah, ay makasalanan ka na. That is the truth, mga kapatid. Inanyuan ka pa lang sa tiyan, dala-dala mo na, nananalaytay na sa dugo mo ang pagiging makasalanan. Amen. Praise the Lord. You are nothing. Sabi ng Panginoon na sabi niya, basahan ka na nga, madumi ka pa. Yes. Sa basahan tayo, maduming basahan sa panginingin ng ating Panginoon. Amen? You are lost. Amen? Hindi ka mapapalangit dahil sa kabaitan mo, bagkus mapapangalangit tayo dahil mabait ang Diyos sa atin. Amen. Naniniwala kayo mga kapatid? Bagamat tayo ay makasalanan, sa pagmamahal niya sa atin, binigyan niya tayo ng pagkakataon, hallelujah, mabuhay na muli at makapanumbalik sa Kanya. Kaya nga binigyan niya nga tayo ng way of salvation eh. Amen? Ang problema sa atin mga kapatid, masyado nating tinitaken for granted mga kapatid. Amen? Minsan lang daw, sabi minsan lang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom mga kapatid. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hallelujah. Tanggapin mo, ganapin mo ang plano ng Diyos. Hallelujah. Para sa kaligtasan mo kapatid. Akala po natin pag wala tayong bisyo, mapapalangit na tayo eh. Akala natin pag mabait tayo, mapapalangit na tayo mga kapatid. Pag hindi tayo nagsusugal mga kapatid, hindi tayo nagpo-photo love. Akala natin mapapalangit na tayo mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Your goodness can bring you to heaven. Cornelius is lost. Hallelujah. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Inutusan niya si Pedro mga kapatid na puntahan si Cornelius dahil mayroon pang kulang. Kulang pa. Hindi pa naganap. Hallelujah sa buhay niya. Hallelujah. Buksan mo mga kapatid sa... Hindi ko pala nailagay. Praise the Lord. Hallelujah. Mababasa po natin ang buong chapter 10 of Acts. Siya po ay nagpabautismo. Pag ibababa mo ba yan mga kapatid? Siya po ay nagpabautismo. At ang kanyang buong sambahayan mga kapatid. Hallelujah. At ang nakakagalak dito mga kapatid, nakatanggap agad sila. Hallelujah ng banal na spirito. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tanungin po natin ang ating mga sarili mga kapatid. Mabait ba talaga tayo? Praise God. Mabait ba talaga tayo mga kapatid? Malapit na po tayo. Praise the Lord. Mabait po ba talaga tayo? O baka tayo lang nagsasabi niyan mga kapatid? Diba? Mabait ang Diyos! Hallelujah! Ang sabi mga kapatid sa Psalms chapter 14 verse 3, silang lahat ay nagsihiwalay, sila'y magkakasama na naging kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Amen? Hallelujah! Papunta pa lang tayo sa exciting part mga kapatid. Hallelujah! Sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Amen? Yan po ang sabi ng ating banal na kasulatan. Amen. Feeling mo lang yon na mabait ka, church. Kung inaakala mo mabait ka, akala mo lang yon. Hallelujah. Feeling mo lang yon. Dahil sa paningin ng Diyos, walang matuwid.
kahit isa. Lahat po tayo ay disqualified. Hallelujah. Kung sa pagiging mabait lang, mga kapatid, hallelujah, wala nang mas babait pa kay Cornelius, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang sabi ng Romans chapter 3, verse 23, hallelujah, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yes. Amen. Lahat po ay nagkasala, mga kapatid. You need to know the true meaning of being born again, church. Hallelujah. Ang ibang pilosopo sinasabi nila, hindi totoong may Diyos. Minsan ganyan din tayo, di ba? Bakit hinahayaan niya yung sa Syria? Bakit hinahayaan niya yung ngayong Israel? Bakit hinahayaan niya yung Palestinian, yung sa Palestine? Bakit hinahayaan niya si kapatid na ganito? Bakit hinahayaan niya yung mga taong pumatay ng tao? Kung totoong Diyos siya, bakit yung mga bata, maraming namamatay? Bakit yung mga bagong panganak, maraming nadadamay? Di ba sabi nga, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, makasalanan ka na. At ang sabi ng ating Panginoon sa Exodus, mga kapatid, lahat ng kasamaan natin ay mamamana-mana yan hanggang sa ilang henerasyon, mga kapatid. At ang sumpa ay aabot sa kanila, mga kapatid. Nakakalungkot man isipin, mga kapatid, ngunit yan ay nasa banal na kasulatan. Amen? Praise the Lord. Sa tingin mo ba, mga kapatid, hallelujah, bakit hindi daw pinapatay ang masasama? Hallelujah. Pag pinatay ba ng Panginoon ng lahat ng masasama, hindi ka kasali? Kasali ka. Baka ikaw pa nga mauna eh. Kasi feeling mo lang mabait ka. Wala pong matuwid. Wala kahit isa. Kaya wag po tayong judgmental sa ating mga kapatid. Amen. Na marami tayong napupuna. Pang nakakalungkot. Sa loob pa ng bahay panambahan. Tayo ay nagsisiraan. Tayo ay nagkakagatan. Hallelujah. Tingnan mo ang puwing sa iyong mata. Mga kapatid, hallelujah. Baka troso na yan. Amen. Ang galing-galing natin mamuna. Praise the Lord. Hallelujah. Walang matuwid, mga kapatid. Amen? Ang galing magturo. Praise the Lord. Ang galing-galing mamuna. Hindi nakikita, mga kapatid, ang dumi sa kanyang sarili. Hallelujah. Ang nakakalungkot mo, mga kapatid, di ba? Praise the Lord. Magturo ngunit ang ating mga sarili hindi natin nakikita. Beshi mo kasi. Kaya lagi mong kinakampihan. Best friend mo kasi yan eh. Kaya lagi mong pinagtatanggol. Yan lagi ang naririnig natin. Mga kapatid, come on church, we commit sin every day. Wala pong matuwid. Wala po kahit isa. Kahit bugbugin mo yan, kahit sikmurahan mo yan, kung hindi siya babaguhin ng Diyos, wala kang magagawa. Dahil wala kang karapatan sa buhay niya. Dahil isa ka ring makasalanan, kapatid. Amen? Wala kang karapatang husgahan si kapatid kung bakit siya ganito. Batuhin mo ng Bible verse. Batuhin mo ng ng Bible verse. Ang Panginoon lang ang magkukonvict sa kanya. Amen? Dahil kung ikaw ay galitan ka dyan, mapapagod ka lang at eventually, ikaw ang matitisod. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Wala pong mabait sa atin, kundi ang Diyos ang mabait. Mabait ang Diyos. Hallelujah. Faithful ang Diyos. Hallelujah. Sa kanyang mga pangako. Andito tayo dahil although makasalanan tayo, perfect ang Diyos. Kahit hindi tayo banal, pinagiging banal tayo ng Diyos. Bakit? Dahil gracious ang Diyos. Amen? Tayo ay kanyang patatawarin if we will repent and confess our sins. Maaaring hindi ka babaero, hindi ka sugarol, pero putangero ka naman, mga kapatid. Hallelujah! Ganon din yon. Wala pong pinagbago yon. Maliit o malaki, kasalanan pa rin yon. Amen! Naninira ka ng kapwa mo. Hallelujah! Sa harap ang bait-bait mo. Paglabas mo ng panabahan, negatibo ng sinasabi mo sa kapatid mo. Hallelujah! Lahat po tayo ay makasalanan, mga kapatid. Amen! Praise the Lord. We need to encourage each other, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah. Wag po tayong magkagatan. You need to understand the true meaning of being born again. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. Hallelujah. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Hallelujah. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangagkaligtas. Amen. Praise the Lord. At tayo'y binangong kalakip niya at pinaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo
Jesus. Amen? Naniniwala kayo doon mga kapatid? Praise the Lord. Hindi sa biyaya ka lang ng Panginoon. Hallelujah, na nangaligtas mga kapatid. Hindi yan sa sarili mong gawa mga kapatid. Hallelujah, kaya wag mong baguhin yung kapatid mo. Wag mong tingnan yung kapatid mo. Mag-focus ka sa Panginoon. Hallelujah. Pumunta ka sa bahay panambahan. Hindi wala kang pakialam kung babaero ba yan. Wala kang pakialam kung putangero yan o lasinggero yan. Ang pakialaman mo ang buhay mo at ang kausapin mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Andyan pa ba kayo? Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wala namang matuwid maski isa mga kapatid. Kaya ka nga nasa church ngayon dahil nagpapatuwid ka sa Panginoon. Kaya ka nakakatayo ngayon dito, Sister Tin. Dahil lang yan sa habag ng Panginoon, wala ka namang alam. Amen. Praise the Lord. Wag po tayo magpapuri mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung tinatamasa mo sa buhay ngayon, dahil lang yan sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya kung nalalaman mo na ang katotohanan, ito ang nakakatakot. Nalalaman mo na ang katotohanan at hindi ka pa nagpupuri sa Panginoon at bumabalik ka pa rin sa gawa ng sanlibutan, sobrang tigas naman ng iyong mukha. Diba? Amen? Nakita mo na yung grasya ng Panginoon. Nakita mo na yung kaligtasan na yung natanggap, mga kapatid. Pero wala pa rin yan sa iyo, mga kapatid. Diba? Ang kapal naman ng mukha natin, mga kapatid. Diba? Hallelujah. Ang sabi sa Romans chapter 2 verse 4. Hallelujah. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at nagpagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Amen. Nagsisisi ka dahil mabuti ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Yung hiyang-hiya ka na sa Diyos, na pinapakita mo na sa Diyos yung mga nasa napakasamang ugali mo, pero pinapatawad ka pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ka inaakay sa repentance dahil mahabagin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ang tunay na appreciation, mga kapatid, sa kabaitan ng Diyos ay nagsisisi ka dahil sobrang bait ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi ka nagsisi dahil kailangan, dahil mapaimpirno ka. Hindi yun, mga kapatid. Ikaw ay totoong nagsisisi dahil na nakikita mo na sobrang bait sa'yo, sobrang mahabagin ng Diyos, sobrang binayayaan ka ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Jesus, at hiyang-hiya ka na sa sarili mo dahil in spite sa mga kasalanan mo, tinatanggap ka pa din ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Nililigtas ka pa din ng Panginoon. Hallelujah. Minsan kasi masyado po talaga tayong judgmental. Hallelujah. Sa mga ibang tao. Hindi natin nakikita ang ating mga sarili, mga kapatid. Amen? Hindi po natin mababago si kapatid. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ano ang gagawin natin? Ipanalangin natin. Amen? Ipanalangin natin sa Panginoon. Idulog natin sa Panginoon. Sige, batuhin mo ng mga Bible verse. Malay mo, ang Panginoon makonvict siya, mga kapatid. Hindi mo pwedeng tikmurahan yan, tay. Naikulong mo sa isang kwarto at bugbugin. Hallelujah! Nakatulog na yung bubugbugin mo. Praise the Lord! Kailangan yan, mga kapatid. Ang Diyos lang ang magbabago sa Kanya. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Minsan ayaw natin magpatawad. Ayaw natin tumanggap ng kapatawaran kahit nag-sorry na. Diba? Kasi sabi natin, labas sa ilong. Yung sorry naman niya, labas sa ilong. Hindi ganon, kapatid. Ginagawa mong magpatawad, hindi para sa iyong kapatid. Ginagawa nating magpatawad para sa ating mga sarili. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, kung hindi tayo magpapatawad, ay hindi din tayo patatawarin. Amen? You need to understand the true meaning of being born again. Hallelujah. Sometimes we are so high and mighty. Maski sa ating kapwa, hallelujah, pag may nakasakit sa atin, kailangan saktan din natin. Diba? Ganon, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi ka makabawi. Hallelujah. Kailangan na kweluhan. Amen? Praise the Lord. Forgive them anyway. Maski hindi sila sincere, mga kapatid. Ikaw nga pinatawad ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maski tinatakwil natin siya sa krus ng Kalbaryo, pinatawad pa rin tayo ng ating Panginoon. We are down to last 5 slides, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi sa Acts chapter 2, verse 38. Oh, hallelujah. Ang hallelujah. At sinabi sa kanan ni Pedro, mangagsisi kayo, hallelujah, at mangagbautismuhan ang bawat isa sa inyo. Sa kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesucristo. Para saan? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At ano ang tatanggapin? Ang kaloob ng Espiritu Santo. Kumpleto, di ba, mga kapatid? Repent! Sabi niya sa gospel, mga kapatid, ang sabi niya, tayo daw po ay mga bautismuhan sa bawat isa
Water baptism in Jesus Christ's name. At ano daw ang ating tatanggapin? Holy Ghost baptism in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. Napakaraming magandang verse sa Bible, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit ito ang plano ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Hallelujah. God is already in us, church. Once we receive the gift of the Holy Ghost, when you are born again, God is in you, mga kapatid. Hindi lang siya God is with you. Iba kasi yung God is with you kasi kasama mo lang ang Panginoon. Pag sinabing God is in you, nananahan ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ano po bang greatest miracle sa Biblia, mga kapatid? Yung bang hinati ang pulang dagat? O yung gumawa ng alak mula sa tubig? Hindi po yun ang greatest miracle, mga kapatid. But the greatest miracle sa Bible, mga kapatid, hallelujah, when Jesus turned a sinner into saints. Hallelujah. Walang si San Pedro, walang si San Sinayan, si San Vicente. Lahat po tayo, mga kapatid, ay saints, mga kapatid. Hallelujah. Mula nung ating naganapang ebanghelyo, isa ka na from sinner to saint. Hallelujah, Jesus. Kailangan po nating maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah, you must be a born again. Encourage one another, church. Hindi ikaw ang pinagmumula ng katitisuran. Hallelujah, because in Acts 1:8, praise the Lord, you will receive power. You already have the power. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, Acts 1:8, praise the Lord. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the outermost part of the earth. Hallelujah. Tingnan mo ang tinanggap natin, mga kapatid. Kapangyarihan. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, kung wala pala tayong Holy Ghost, mga kapatid, wala tayong magagawa. Amen. Amen. Masama pa rin tayo at masama. Hindi tayo makakapagsimula na lumakad sa kabutihan, mga kapatid, unless we didn't receive that power. And that power is the gift of the Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Tatanggapin natin ang kapangyarihan na yan, mga kapatid. And that power, mga kapatid, ang tutulong sa atin upang paglabanan ang kasamaan, upang paglabanan ang gawa ng sanlibutan. Nagkakaroon ka ng kapangyarihan, mga kapatid. Minsan nakakatawa sa mga iba, pero hindi nila alam ang kagalakan. Amen? Na ating nararamdaman. Hindi nila ang kagalakan na meron tayo, na pinagkalooban tayo ng ating Panginoon, ng kapangyarihan. Amen? Praise the Lord. Akala nila yung kapangyarihan ay nakikita kay San Goku, yung mga kapangyarihan ng apoy. Mga ganon. Praise God, hindi po yun. Ang kapangyarihan ay ang gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Kaya napakapalad natin, mga kapatid, dahil tayo lang ang church na meron pong altar call, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Sobrang nabibless ako, mga kapatid, dahil lahat tayo, mga kapatid, binibigyan ng pagkakataon. Hallelujah. Sa mga taong nagde-desire. If you will desire to receive the Holy Ghost, mga kapatid, iluhod mo sa altar call, mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi ka naniniwala sa ngayon, hallelujah, darating ang time pag fully submitted ka sa Panginoon, hallelujah, sa oras in God's time, matatanggap mo ang banal na spirito na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Hindi po yan binabaptize ni pastor o kung sino man yan magbabaptize, bagkos ang Panginoon lamang ang makapagbibigay niyan sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Marami pa akong verse, hallelujah, pero tulog na ang beshi ko. Praise the Lord. I-close natin ito ng maaga, mga kapatid, dahil alam ko, mga kapatid, na unawaan na natin, mga kapatid, ang tunay, hallelujah, na kahulugan, mga kapatid, ng pagiging born again. Amen? Praise the Lord. Kung i-desire lang po natin na malaman na ng Biblia, mga kapatid, hindi tayo matatapos, mga kapatid. Hallelujah. Ipanalangin natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Wala man akong financial. Yan ang ano namin mag-asawa, mga kapatid. Hallelujah. Hindi kami humingi, mga kapatid, ng kayamanang pinansyal, mga kapatid. Once na sinuko namin ang aming buhay, Lord, bigyan nyo lang kami ng kaalaman sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Hindi namin kailangan ng kayamanan sa sanlibutan. Hallelujah. Bigyan nyo lang kami, Panginoon, ng karunungan at kaalaman, Lord. We are available. Kami ay magpapagamit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dahil kaluluwa, Panginoon, ang aming mga hinahayuan. Hindi kami pwede magkamali, Panginoon. Dahil ang sabi mo sa iyong mga salita, anuman, kung sino man ang
pagpapahayag ng ebanghelyo na hindi nasusulat, hallelujah, ay parurusahan maging anghel man yan. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hindi madamot ang ating Panginoon. Hilingin mo lang sa Panginoon, bigyan ka ng karunungan at kaalaman. It will follow, mga kapatid. Bibigyan ka niyan kung ano ang desire ng iyong puso, mga kapatid. Hindi ako nagyayabang. I am not here to brag, mga kapatid. Hallelujah. Ikayo ang nakakalam niyan, mga kapatid. Nung kami ay dumating dito, ni isang verse, mga kapatid, wala kaming alam. Hindi namin alam manalangin. Hindi namin alam ang aming sasabihin. Hindi namin alam kung paano kami tatayo. Ngunit sa habag ng Panginoon, hallelujah, hallelujah, we need to desire that Holy Ghost Church, hallelujah, and you will be bold. I challenge you, church, hallelujah. Hindi lang, alam mo ang leader, mga kapatid, we need to build more leaders, mga kapatid, hallelujah. We need to nurture more leaders, mga kapatid. Hindi natin alam, baka ikaw sa mga isang araw, mga kapatid, ikaw nang tatayo dito, i-desire mo yan sa Panginoon, hallelujah. Hindi madamot, hindi mapagpaliban ng Panginoon, mga kapatid. Hindi mo na kailangan mag-aral sa Bible School, hallelujah. Hindi mo na kailangan mag-enroll sa ano yung sabi nila, School of Leaders. Hindi mo na kailangan yung pinupuntahan nila na magbabayad. Ano yung sinabi doon? Yung 250 reals na binigay na QR code sa atin, na tuturuan daw tayo kung paano maghayo. Hindi sila ang magtuturo sa atin dahil it's already available. Hindi namin kailangan magbayad upang kami matuto kung paano ang tunay na daan patungong kaligtasan. Dahil ito ay binigay ng Panginoon na libre. Bakit nyo kami sisingilin? Hallelujah, Jesus, tayo mga kapatid, i-desire natin, mga kapatid, hallelujah, na ating maunawaan ang salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang sarap sa pakiramdam na kahit niloloko ka na, kahit ikot-ikutin ka nila, mga kapatid, titingnan mo lang sila at sasabihin mo, God bless you. Ipanalangin natin sila, mga kapatid, na harap-harapan silang nakikipagdebate sa atin. Hindi man kami maalam sa Ingles, ini-English nyo kami, na kahit sila'y mga Pilipino, ini-English nila kami, tinuturuan kami na ano ang tamang kaligtasan, samantalang binigay sa amin na libre, sisingilin kami para makaten kami kung paano kami maghahayo. No, church, we already received the power. Huwag niyo i-take for granted yung power na yan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, sa ating conclusion, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah, lagi kong inaasar si deputy. Sabi ko, iyak ng iyak pag nagpe-preaching, panahingi ng tissue. Hallelujah. Ngunit pag ikaw ang nandito sa likod ng pulpito, hallelujah, hindi mo alam ang sasabihin mo. Pagkus ang Panginoon, hallelujah, siya ang magsasabi ng iyong sasalitain. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa ating conclusion, second to the last verse, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismoan kay Kristo, ay binihis na natin si Kristo, mga kapatid. Walang magiging Hudyo, walang magiging Griego man, walang magiging alipin o Malaya man, walang magiging lalaki o praise the Lord, hallelujah, babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ay binili ni Abraham at mga tagapagbana ayon sa pangako. Hallelujah! Huwag niyo i-take for granted ang salitang ito, mga kapatid, dahil tayo lamang ang magiging tagapagbana sa pangako ng ating Panginoon. Unless you will be born in water and of spirit, hallelujah, anak ka lang sa labas. Hindi ka mag-aari ng tagapagbana kahit saang korte ka pa pumunta, mga kapatid, hallelujah, dahil ang magiging tagapagbana lang sa pangako ng ating Panginoon ang may mga tatak. Hallelujah, hindi ko kayo niloloko. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, hallelujah. This is my last verse, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, hallelujah, Jesus, ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ano daw po ang ginawa sa atin? Kayo'y tinatakan, hallelujah, tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, hallelujah, sa 14, mga kapatid, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa kapupuri ng Kanyang kaluwalhatian, hallelujah. Huwag mo sayangin, kapatid, ang tatak, hallelujah, na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Panghawakan mo ang tatak na yan, hallelujah, Jesus, panghawakan mo yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, dahil ang sabi ng Kanyang mga salita,
Hallelujah. Ang magkakapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay ang may tatak na banal na spirito. Hallelujah. Unless you will be a born again, you will not receive that spirit. You will not receive that seal. You will not receive the gift of the Holy Ghost. Church, once and for all, you must be a born again. Hallelujah. Hindi sapat na naniniwala ka lang. Hallelujah. Kailangan mong gumanap. Hallelujah. Huwag nawang maging patay ang ating pananampalataya. Hallelujah, church. Hallelujah. This is the time, hallelujah, na tayo ay i-desire, hallelujah, ang gift of the Holy Ghost. Hindi madamot ang Panginoon, hindi mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang sa kanya'y humahanap. Hallelujah, to God be all the glory, hallelujah, hallelujah, to God be all the glory alone. Hallelujah.